Tayong mga Pilipino, ang karaniwang kulay ng mata, kung hindi black, brown. Kaya naman nakapagtatakang sa bayan ng Santa Catalina sa Ilocos Sur, may batang purong Pilipino, pero ang kulay ng kanyang mata, asul. Alamin natin ang katotohanan sa likod ng blue-eyed wonder ng Ilocos. Sa payak na bayan ng Santa Catalina sa Ilocos Sur, laman ng mga usap-usapan ng isang 6 na taong gulang na bata. Wala naman daw itong lahing Amerikano o kahit na sinong banyaga. Pero ang kulay ng kanyang mga mata, kulay asul. Kuya, akala ko British. Sabi naman ng iba, tinaglian sa dal. Natuwa sa nagulat na rin. Bakit po? Kasi kakaiba yung mata niya eh. Sabi niya, Mrs. ibang klase itong anak mo, dugang bughaw, may lahi ba kayo? Ganon. Wala po, doktor, ganon naman ang sinabi ko. Pero nang umuwi na kami, talagang takot na ako. Di ba wala kaming lahi na blue eyes? Saan ko naman ito kinuha? Ang hinala ng kanyang ina na si Ines, ipinaglihiraw kasi niya noon ang kanyang anak sa isang manikang ang mata asul. Nangyari sa Manika, palagi kong tinitignan, ganun. Nagugustuhan ko kasi yung mata niya yung eyes. Ganda ng mata, ganun ang sinasabi ko. Swerte kung ituring ni Ines ang kanilang anak. Swerte din sa buhay namin kahit mahirap kami. Kumakain naman kami ng 3 beses ang araw, ganun. Pumapasok naman sila sa eskwelahan. Dahil kakaiba sa nakagisnan sa kanilang pamayanan, tampulan naman ang tukso si Mark dahil sa kanyang blue eyes. Pero hindi na lang daw niya pinapansin ang mga ito. Sa halip, pinag-iigihan na lang daw niya ang kanyang pag-aaral. Anong pangarap mo paglaki? Pulis, sir. Bakit? Na makatulong. Para mas maunawaan kung ano nga ba talaga ang kondisyon ng mga mata ni Mark, ipina-check up namin ang kanyang mga mata. Wala naman siyang kinukupi or walang problem. Wala It's naman just po. the appearance. Tinatanong ko nga kung kung bright ang nakikita niya. Sabi niya, oo. Si Mark, napag-alamang merong iris heterochromia, kondisyon kung saan maaaring kulang o sobra ang melanin o yung nagbibigay kulay sa iris ng ating mga mata. With Mark, it is complete. Buong iris niya, it is discolored. Bluish yung eyes niya, which is not common among Filipinos. Parang alam naman natin yung genes masyadong yan. Hindi naman siya totally precise. No? Minsan may mga accidents na nangyayari. Pwedeng sporadic din Yung nangyari na lang, kahit wala sa history sa parents niya. Ang pagkakaroon ng iris heterochromia, sintomas daw ng iba't ibang neurological diseases. Although iris heterochromia could be a part of a bigger disease or a syndrome, it can also be benign or like what we call simple heterochromia. Paglilinaw ng espesyalista, wala raw kinalaman dito ang paglilihi ni Ines sa manikang may blue eyes. I really do not say na it's related with the paglilihi or because there is no explanation for that. There is no scientific explanation. Since birth kasi ganyan ang mata niya. Pero sabi ng mga doktor noon, okay naman, normal. Masaya ako kasi naipacheck up niya 40 seconds sa akin. Pero aminin, marami sa atin nangangarap ng ibang kulay ng mata. Kaya nga ba patok na patok ang mga contact lens na may iba't ibang kulay. Ngunit para sa mga nahahassle o nahihirapan sa pagpapalit-palit ng contact lens, meron na ngayong eye surgery sa ibang bansa kung saan permanenteng mapapalitan ang kulay ng iyong mga mata. Una munang itinutupi sa kalahati ang silicone lenses. Matapos lagyan ng hiwa ang iris, unti-unti nang ilalagay ang silicone lenses gamit ang nozzle sa loob ng mata. Ang operasyon tumatagal lang ng 15 minuto kada mata at nagkakahalaga ng $4,000 o 172,000 pesos. The 2 things that we need to remember about the Bright Ocular implant, one is the material, the second is the design, right? The material
as I told you before, is silicon, and silicon is already used in the human body for several other plastic surgeries. It's already known to be a bio-friendly material. What we need to understand that we need to select the candidates, the patients for whom this procedure can be done. It's not that we can do it for anybody who is interested to get it done. We need to screen them and check some of the parameters of their eye to see if the eye is suitable for the Bright Ocular implant. Subalit ang operasyong ito, una pa nang ginamit sa paggamot sa mga sakit sa mata. Even though we use it for cosmetic, this is mainly for medical reasons, for people who are born with certain defects in the eye, so that they can have a life that is like normal, their eyes can look normal. Pero ito ang talagang nakamamangha. Nito lang Pebrero, inaprubahan sa Amerika ang kauna-unahang visual prosthesis o bionic eye na siyang magbabalik ng liwanag sa mga paningin ng mga bulag. Isa itong electronic implant na inilalagay sa loob ng mata. Para gumana ito, kinakailangang magsuot ng isang specialized na salamin na kumukuha ng video images. Ipinapadala ang mga imahe sa isang microchip na nakakabit sa isang handheld unit. At saka ito ipinapadala ng isang radio transmitter sa implant sa loob ng mata. Kahit hindi nito tuluyang maibalik ang paningin ng tao, tinutulungan nito ang pasyente na makita ang liwanag pati na ang dilim. Ang presyo nakakabulag. Humigit kumulang $100,000 o mahigit 4 million pesos. Yeah, so they can see patterns of light, they can see shapes and forms and things like that, but what they wouldn't be able to see, for example, would be the features of someone's face. So they might be able to tell that there's a face there, but they wouldn't necessarily be able to recognize that face as someone that they know. Dito sa Pilipinas, corneal transplant pa rin ang pinakakaraniwang operasyon para sa mga nasira ang cornea o yung outer layer ng mata. Cornea ang nagpoprotekta sa ibang bahagi ng mata. Ang ilan sa mga yumaong artista, idinonate ang kanilang mga cornea. Alam nyo ba kung kanino napunta ang cornea ng yumaong batang aktor na si AJ Perez? What you are about to see is amazing. Isa sa pinaka-promising na aktor ng kanyang henerasyon, si AJ Perez. Subalit noong April 2011, habang pabalik mula sa isang show sa Dagupan sa Pangasinan, sumalpok ang sinasakyang van ni AJ sa isang bus sa Tarlac. Ang aktor, dead on arrival sa ospital. So I was lying there, I was sleeping actually. I was half asleep and then siya tulog talaga. So then yun ang accident, yung impact, yung everything. So he never woke up. And then it was later on they found out, we brought him to the hospital kasi hindi na ako makano, si AJ ang ina-focus ko, hindi nag-wake up. Basta anyway, he was declared dead on arrival there. Nagdalamhati man ang lahat sa biglaang pagkamatay ni AJ. Naisip ng ina ni AJ na si Marivic na i-donate ang cornea o yung outer layer ng mga mata ni AJ sa Eye Bank Foundation of the Philippines. We thought of parang sharing a part of AJ man lang na parang feeling mo na hindi siya mawawala, na you can still help other people with that. It's one way of helping other people na alam ko naman for sure may son would really love that kasi ano naman yun, very kind-hearted person si AJ. Dahil sa isa sa mga cornea ni AJ, muling nagliwanag ang buhay ni John Daniel de los Santos, 10 years old. Mas mabuti na po ako magbasa ngayon yung pinalitan po yung cornea ko. Hindi na po ako nahirapan tumingin. Nakakapag-aral na rin siya ngayon at kasalukuyang nasa grade 5. Nakilala na nila dati ang mga magulang ni AJ, pero nais daw nilang muling magpasalamat sa mga ito. Nito lang Biyernes, muling nakita nina Jerry at Marivic si John Daniel. Kumusta ka na? Ha? Okay ka na? Ano nag-grade mo?
5 po. Grade 5? Gusto na namin kayo imbitahin eh. If you can, you give us your number. Minsan, may yung mga death anniversary ni AJ. Kasi normally, pag death anniversary ni AJ, yung fans niya, they've always been there and nandun sila. Kaya just be a good boy, ha? Be a sacristan. Gusto mo? Katulad kay AJ. Yan, ito, oh. This is Kuya AJ. You remember him? Ha? Yan, oh. This is nice to see na ka rin. You know, you're part of AJ. Thank you po dahil po medyo nakakita na po itong kabilang mata ko. Ang ama ni AJ na si Jerry, hindi napigilang maluha nung nakita ang mga mata ni John Daniel. It's just that siguro lang ako natuwa. Kahit paano. Sana you'll be inspired to be like Kuya AJ. To be good in school, be a student first, finish your studies and be successful whatever you do. Enjoy life to the fullest. Gaano man kasalimuot ang buhay, buksan lang ang ating mga mata at 100% makikita pa rin natin na tayo'y pinagpala.